Hindi ko alam kung may tama bang sinabi dito si VP Sara. I-analyze natin. Pero dito nang galing ito mga clear. Dito nang galing itong question na ito. So tingnan natin. Okay? Sinabi kasi ni Senator Lacson, bato salary may be withheld over prolonged absence. So ang pinag-usapan dito sa topic na to ay si Senator Bato. Pero syempre tinanong si Vice Presidente nung kanya mga media, no? So doon sa The Hague, no? So, ang sabi dito ni okay? Sabi niya kasi, di ba, maaari sa pahana sa complaint ng complaint sa Ethics Committee. Ito si Senator Trillanes, si Senator Bato dahil sa hindi na pumapasok, di ba? Hindi na siya nagtatrabaho. Okay? Sabi dito, ano sabi dito? The Senate may then use a possible recommendation by the Ethics Committee. So, magpa-file muna ng complaint. So, ako ano recommendation ng committee dyan? Yon. So, saka pag-uusapan sa plenary kung ano, di ba? So, more or less, yung isang suggestion na baka isuspend or itigil ang sweldo. Isususpend mo pa without pay. Dapat, di ba? So, isuspend mo to without pay. Sabi ko kay SP, kanina, pinag-aaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka di uubra yung hindi mo pasweldohin yung senador kung walang basis. So, ang basis, hindi nagtatrabaho. Diba? Ang basis, hindi nagtatrabaho. Parang unfair naman yun sa ordinaryong mamamayan na yung mga tao na nag-a-absent, no work, no pay, pero ito, wala naman dapat katakutan, pero hindi pumapasok. Yun yung issue doon. Pero tama si SP, we have our own rules. Bound tayo ng Ethics Committee recommendation. Once ma-adapt sa plenary, ayan, okay? Pwedeng, isa sa mga recommendation, pwedeng i-implement ng plenary na itigil yung sweldo. So, ang tanong natin, doon kaya sa plenary, magkakampihan ba sila o iisipin nila ang pondo ng bayan? Diba? Baka sabihin nila, si Bato hindi pumapasok, pero ang Vice Presidente lagi din wala sa bansa. Diba? Wala dito lagi. Nagtatrabaho ba? Malaking question mark yun. Diba? Sabi ko nga mga clear ang tao laging hinahanap ang Pangulo. Nasanay kasi sila na ang Pangulo laging nasa labas, nagtatrabaho, maliban pa sa private meetings. Hindi sila sanay na hindi nakikita ang Pangulo na nagpapahinga. Hindi sila sanay doon. Kaya nagugulat sila. Back to normal na ba? Kasi ang normal, pagdating natin back to normal na ba ang Pangulo dahil siya lumabas na at sinabi niyang okay na siya? So, ang normal sa Pangulo, mga clear, magtrabaho ng sagad-sagad. Pero pag tinanong kaya, mga clear, ang Vice Presidente, di ba? Pag tinanong kaya ang Vice Presidente, ano kaya ang normal sa Vice Presidente? Di ba? Siguro pag lagi na sa bakasyon, yun yung normal. Di ba? Yung wala sa opisina. Tatandaan nyo yung huli, yung spokesperson niya, di alam kung nasaan si VP Sara, remember? Yun, di ba? So, hindi nila alam kung nasa opisina ba o wala, kung nagtatrabaho ba o hindi. So, siguro, pag nakita mo nagtatrabaho ito, na kumukha nung ginagawa ng Pangulo, ay medyo hindi yun normal. Kakaiba yun. Di ba? Kasi, sanay ang tao, kay VP Sara, na bakasyon-bakasyon, hindi aksyon. Di ba? Samantalang Pangulo, aksyon-aksyon, hindi bakasyon. Kaya hinahanap ng ang Pangulo lagi. Well, anyway, okay, sige, balik tayo dito mga kaibigan. Okay? So, lakihan natin. So, dito nang galing yung question. Bigyan lang natin ng konteksto. So, dito sinabi niya, as on the possible worst case scenario for De La Rosa. Kasi hindi ba mapasok, di ba? Anong choice? Ano ang mga suggestion dito? Isususpend without pay? Depende kung ano ang marirekomenda sa Ethics Committee and then sa plenary. Tinanong ulit, anong worst scenario mangyayari kay De La Rosa? Siguro iniisip dito, siguro iniisip sa akin lang baka iniisip dito nung nagtatanong, siya ba ay ma-expel? Diba? Ma-expel ba siya? Dahil hindi na suspended? Dahil hindi nagtatrabaho? Ang sagot kasi dito ni Senator Lacson, worst is makulong siya sa The Hague. Nothing to be worse than that siguro for a sitting senator. So dito nagsimula mga clear ang tanong. So, kumbaga, sa isang senator, incumbent na hindi nagtatrabaho dahil sa fear na may warrant of arrest siya,
ano ang maaaring mangyari? Okay? Sabi niya, suspension, without pay, pero ang worst scenario is makulong. Diba? As ako tingin ko, yung tinatanong dito is nung reporter. Baka ang in-expect niya ay expulsion. Diba? Kasi doon tayo sa penalty pwedeng igawad no? Pwedeng i-render ng ethics committee sa plenary. Pero sinagot kasi ngayon dito ni Senator Lacson in a separate question as on a possible worst case scenario for the rest niya, makulong. Yun ang pinaka-worst for a sitting senator. So tinanong ngayon si Vice Presidente. Pakinggan natin mga ka-clear. The statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator. Sa tingin ko lang sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao. Tagal niya mag-isip. Wait lang mga ka-clear. Normal to Sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao. The worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka namatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan, okay. Kasi hindi lahat ng tao binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik sa pamilya nila. Yun mga ka-clear. Hinintay ko lang yun. Tignan niyo ang sabi niya, di ba? Ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa tao ay kung ikaw ay may sakit at ikaw ay mamatay. Pero kahit ikaw ay nakakulong, pero ikaw ay buhay na buhay pa, at nabigyan ka ng 70 years or 80 years ng Panginoon, swerte ka pa. So, mga clear, maliwanag, kasi kung nag-iisip siya maliwanag sa sinabi ng Vice Presidente, unang-una tumututol siya. Binangga niya yung sinabi ni Senator Lacson na ang worst scenario na maaaring mangyari kay Senator Bato, di ba, ay madala sa dahig. Makulong sa dahig. So, hindi daw yun worse. Dahil kahit ikaw ay nakakulong, umabot ka ng 70 years old, 80 years old, pero buhay na buhay ka, swerte ka pa. Ang hindi maganda, ang worst scenario, ay kung may sakit ka at mamatay ka. Or, ang pinakapasinabi niya, kung ikaw ay lumabas, bibili ka lang sa tindahan, namatay ka. Ulitin ko ha, mga clear ha. Sige. 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik sa pamilya nila. So, diba? Nakuha nyo ba yung iniisip ko, mga clear? Nakuha nyo ba kung sino yung sinasabi yung worst scenario case? Or worst case scenario? Ha? Nakuha nyo ba, mga ka-clear? So, ibig sabihin, yung tatay niya, na inaakusahang pumatay ng libo-libo. Yung tatay niya na umaming pumatay at nagtulak pa ng isang lalaki or tao mula sa chopper. Na inamin din ng kanyang kaibigan na si Sylvester Bello III na pumatay. Sino ang mas maswerte, di ba? Mga clear? Yung tao na walang kaso, dinukot, hinuli, pero pinalabas na lumaban o in-encourage na lumaban para diretso baril. Diba? So, ngayon, sa sarili niya, tinatanggap niya na yung mga biktima, no? Yung biktima ng kanyang ama, na nadamay sa EJK, yun yung worst case scenario. So, yung tatay niya ngayon,
swerte pa. Kasi nadadalaw pa nila. Nakikita pa niya. Nakakapag-usap pa sila. Diba mga clear? Idagdag ko na to. Sinabi niya na hindi daw papalitan yung lawyer. Nag-usap daw sila ng kanyang ama na hindi naman papalitan yung lawyer. Meron lang yata silang gagawing strategy or what. Nadinig nyo ba yun? Hindi papalitan sa ang lawyer? Meron naman tayong point doon na wait lang ha. Okay. Nagsita na naman kasi siya eh. Napipick up ito eh. O sige, ito ha, pakita ko. Kayo din ha, mag-observe dito ha bago ako magbigay ng aking observation. Sige ha. Hapon ay merong concern ang mga detractors at ang mga supporters sa legal team ni President Duterte na hindi sila satisfied sa ginagawa ng legal team. Tama ba ang pagka-ano ko? Yes, ma'am. Oo, tama ang sabi ko sa tanong. At tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko, exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka pa satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman ay hindi na mahalaga. Yes, ma'am. Oh, anong nakita niyo? Ano na-obserbahan niyo? Sige nga mga, ano na-obserbahan niyo? Ha? Na-obserbahan niyo na tuloy ang pagbabayad kay Kaufman. Isa yon. Isa yon. Sige, ano ba? Kontra sa sinabi ng lawyer, sabi ni Maki Bombasip, lawyer nila, hindi na nakakapag-desisyon si Digong. Ayon! Alam ko naman lahat yan kuha nyo. Oh, may instruction pa, kaya fit na fit. Oh, sabi ni unknown, di ba? So, mga clear, di ba? Dito, this is a fact. This is factual. This is a voluntary admission. Ito mga ginagawa nila, vlog niya, media niya dyan sa mga, kilala niya mga nagmi-media. It can be used. Diba? Kasi admission niya yun eh. Na yung tatay niya ang nagdi-decide. So, ibig sabihin, hindi talaga siya nagsisuffer ng cognitive impairment. Hindi totoo na hindi niya kilala si Kaufman, hindi totoo na hindi niya kilala yung mga kamag-anak niya, hindi totoo na wala na siya sa tamang pag-iisip. Okay, balik tayo dito sa pagkakabangga niya kay Senator Lacson. Ano yung pinaka-worst na nangyayari? Ang pinaka-worst na nangyari, pinabili ka lang ng itlog, namatay ka na. O di pa paano? Kung pinabili ka lang, may estudyante ka pa, wala ka pang 18, bigla kang nilagyan ng naplantahan ng droga, tapos pinilit na lumaban habang hinuhuli para patay agad. Hindi ba mas worse yun? O paano kaya yung hinulog si Chopper? Mas worse yun. Baka nga hindi na nakilaling ka. Kaya tanong kaya natin kay attorney, kay Sylvester Bello III. Sylvester Bello III. Total, alam mo na pinatay niya yung nasa chopper. Alam mo Ano, tanong natin, ito ba ay nakasuhan si dating Pangulong Duterte? Diba? Sino ang pagkakakilanlan nun? Nailibing ba yun? Hinulog mo lang si Chopper, tingin nyo makikita pa yon? Ano nangyari sa pamilya nun? Sa nanay nun, kung may asawa yon, paano? May anak. Ha? Ano? Nagkalagay na lang, missing person? Ha? Dito na natin, inamin to ni Sylvester Bello III. So, hindi ba dapat kinasuhan si dating Pangulong Duterte doon? Di ba? Kahit sabihin mo na self-defense yan, dapat kasuhan pa rin. At doon siya sa korte magpaliwanag. Self-defense. So, tanong natin si Sylvester Bello III. Kinasuhan ba si Digong doon? Si dating Pangulong Duterte? Worse yun, ha? Sige. Sa isang tao. Magkasakit ka na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka na maiwanan mo yung mga mahal mo sa buhay. O diba? Worse scenario talaga, mamatay ka, iwanan mo yung mga mahal mo sa buhay. So, mga clear, maliwanag dito yung mga biktima ng EJK.
Naiwanan ng mga pamilyang pinatay, mga kaklir. Hindi yun aksidente. Di ba? Ito nga, sinasabi niya pa, parang aksidente, bumili lang ng itlog, di na nakauwi sa pamilya. Yung ibang pinatay ng EJK, anong naramdaman nyo dun? Di ba? So, ang pagkakahuli sa tatay niya, kinulong, mga kakli, dapat maliwanag ito, hindi kaawa-awa si dating Pangulong Duterte. Kasi binigyan pa siya ng Panginoon ng 80 years old. 80 years. Dahil 80 years old na siya. Binigyan siya ng mahabang buhay. Yaman. Kaalyado. Ha? At least ngayon, meron siyang medical dyan, libre. Diba? Yung check-up dyan. Bakit? Nasa kustodiya siya ng ICC. Obligasyon ng ICC yan. Na siya ay alagaan. Libre na yun, mga kaklir. Di ba swerte? Pero yung pinatay, bata-bata pa, meron pang iba mga nadawit, mas bata pa kay Kian de los Santos. Patay. Yun ang worst scenario. Diba? Dito, tingin ko, medyo agree ako dito kay VP Sara for the first time. Na worst scenario talaga, na pag inutusan ka lang ng itlog, bumili ng itlog, namatay ka kasi, pero mas masahol kung ini-JK ka. Dagdagan ko na ng konti. Mamodify ko ng konti yung sinabi niya. Diba? Maraming salamat po, VP Inday. Mabuhay po kayo. Tapos na. Ang bilis. Gusto niya pala mga haba. Tapos na, ma'am. Yan lang po. Kaya di ba? Habol pa kasi gusto niya mahaba. Para lagi siyang na-news, syempre. Yung kay sitwasyon ni Senator Bato, wala yan. Diba? Yung sitwasyon ni Senator Bato, wala yan. Wala yan. Di yung sitwasyon din ni tatay mo, yung ni dating Pangulong Duterte. Wala din yan. Diba? Wala din yan. Kaya lang, gumagawa kayo ng ibang mga kwento para maawa yung tao. When in fact, sa sarili mo, okay yan kasi buhay pa siya. Tapos meron kayong reason na maka-abroad. Umalis sa bansa. Kasi, obligasyon niyo yung dalawin ang tatay niyo sa dahig. Diba? At meron kayong reason para umalis ng bansa at hindi magtrabaho. Diba? Kasi pag pinigilan kayo, umalis, sabihin nyo na naman, ginigipit kayo ng gobyerno. So, anytime you want to go, okay lang kasi nadalawin yung tatay nyo. Diba? May reason. May reason para medyo hindi mag-report for work. Diba? So, tuloy tayo. Hindi naman siya nagkasakit eh. Yung mga kawawa ng mga tao. Talagang inulit pa mga kaklir tapos na pero inulit pa rin niya. Sige, go. Yung mga magpakimo, tapos sobrang hina. After nila magkimo, sobrang hina nila. Ayaw kumain, walang gana kumain. Yung mga ganun, yung mga sakit na wala ng gamot. Yung mga nasa hospice. Yung mga nag-aantay na lang kung anong oras sila kukunin ni Lord. Alam na nilang kukunin sila. Nag-aantay lang sila kung anong oras. Yun yung mga worst cases. Hindi mga kaklir. I mean, that is certain. Hindi mo na alam kung kailan. Diba? So, I don't think na kawawa. Parang sa akin hindi kasi kung kukunin ka na ni Lord tapos oras mo na, yun na yun. Ang kawawa talaga, yung hindi niya pa oras. Hindi pa niya oras, mga kaklir. Pero dahil sa EJK, bigla niya naging oras para siyang final destination. Hindi pa niya dapat oras. Diba? Pero anyway, sa final destination talaga, may oras mo eh. Pero totoo kasi, sinadya. Nagkataon na ikaw yun nandoon. Diba? Kaya ikaw ang na-EJK. Ikaw yung natungkang. Diba? Ikaw yung natungkang. At, sabi rin ni Mayor Magalong, mali. Mali yung ginawa. Mali ang pag-i-implement. Pero anong ginawa niya? Walay din, di ba? Walay din. Walang pagkukundina. During that time, wala. Okay? So, yun ang worst scenario. Di ba? Alam mo pala, o nga isa sa mga worst scenario, alam mo na palang mali, di ba? Pero wala kang ginawa. Isa pa pala yun. Di ba? Magaling ka na investigador,
nalaman mo na as early as 2016, pero wala kang ginawa.